Tayo po'y minalangin, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, yung matamis na presensya, yung pinadama sa sa amin sa araw nito. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa paglangis nyo sa mga paggawitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Adults Choir, Children's Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, yung dalangisan. Salamat po sa pagbibigay sa mga anak mo tatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Jesus, ikaw magpala. Sa ganakil ako magagawa, umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagala, mahal na Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. At aming sinasawi lahat ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milibang down sa napusing Spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power only to our Lord Jesus Christ. I'd like to give double honor and respect to our beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. And we are so happy and so glad. Kasama po natin isa sa mga apo ating mga pastor, anak ating beloved Minister Pogs, beloved Ten, beloved Paul Almeida, and his beloved wife, beloved Cyrene. At yan ang isa sa beloved mother-in-law, ating beloved Mr. Pogs, beloved Minister, at mga kasama po nila, beloved in-laws, natin, beloved Mr. Pogs, magandang maghapon sa inyo. God bless you so much po. At sa bati rin po natin ating beloved preachers, co-workers, mga instrumentalists, mga wets, ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, nilamahal. Magandang hapon po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kindly read the book of Luke chapter 18, verse 8. Lucas, Kapitulo po 18, ang talata po'y 8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Amen. Who can stand when the Son of Man comes? Sino ang makakatayo pagdating ng anak ng tao? Pagdating ng ating mahal na Jesus. Sino ang makakatayo? That is our topic for today. Na mahal yan po ating pag-aaralan. Na mahal. And ayon sa mga hula, and sa Biblia po kasi mayroong mga timetable. There is a timetable in the Bible as far as the second coming of our Lord Jesus Christ is concerned. There is a timetable in the Word of God. Yan mahal. Sabi nga ng iba, wala raw nakakaalam ng pagbabalik. That is true. Pero sinabi ng masulatan, araw lamang at oras ang hindi malalaman ng mga tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Araw lang sa kaoras. Kaya yung panahon, malalaman at malalaman. Ayon sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, alam niyo, minamahal, sa mga hula, sa mga timetable, sa Biblia, sinabi na 2025 is the final age of humanity. Yan po ay bantog na bantog sa mga anak ng Diyos. And the Bible does not directly tell the final age of humanity. Sinabing final age, meaning wala ng tao. Mga tao na nakita sa mundo ngayon will become no human anymore. Hindi sila tao.
At yan po yung programa ng Antichrist na mga tao ay gagawin niyang sa kanya. Isa na po yan tinatawag na image of the beast, yung anino ng hayop. We know for a fact that man is created in the image of God. Amen? Tayo po nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At ang gagawin ng kaaway in the last days, katulad ng panahon ni Noah, kaya nga dinilubyo yung tao ng panahon ni Noah. There are about billions of people at that time, but only 8 souls were saved. Walo lang po yung naligtas sa ilang bilyon na tao ng panahon ni Noah. Kaya nga, yung binasa natin, when the Son of Man comes, shall he find faith in the earth? Kung ang darating ang anak ng tao, mayroon kaya siyang masumpungan na pananampalataya sa lupa? The answer is negative. Halos wala nang mananampalataya when he comes. Kaunti na lamang ang totoong sumusunod sa kanyang kalooban. Because most of the people will be deceived by the Antichrist. Hindi po ko may sabi niyan. That is written in the Word of God. Kakaunti na lamang ang mananampalataya. Sa ilang bilyon ng tao sa mundo, there are about 8 billion people in the world today. Gaano ba naman yung bilang natin ng Jesus Miracle Crusade? Di ba? Yung aktibo na naglilingkod. Napakalayo in comparison sa 8 billion people. Amen ba? Inamahal? At yung mananampalataya sa katotohanan, yan ay liligligin pa. Inamahal? Sabi ng Biblia, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Yun lamang magtitiis, yun lang ang papasok sa karya ng langit. Every man in the world during the end times will be deceived. Lahat dadayain. Kaya nga, ang sinasabi ng itong 2025 is the final age of humanity. 2025 is the final age of humanity. Hindi ko sinasabi na yun. But that would be a probability. Pwede yan mangyari. Dahil yung pa'y hula ng mga taong matutuwid. Amen? May timetable sa banal na sulatan. Pinamahal. Pag sinabing final age of humanity, man will no longer human. Yun ang ibig sabihin. Sabi ng iba, yung interpretation nila dyan, sabi ng iba, kasi yung mga tao raw, baka gagawin na zombie. Zombies pwede rin. Kaya nga, man is no longer human. Pagpasok ng tao na yan. Yan po ay prophecy. At kakaunti na lamang yung matitira. Katulad ng panahon ni Noe, only 8 souls were saved. Diba? Sabi ng Biblia, and Noah was perfect in his generation. Si Noah raw ay sakdal sa kanyang panahon. Wala siyang kapintasan. Perfect. Hindi ibig sabihin na si Noah hindi nagkasala. Yung ibig sabihin ng perfect sa panangsulatan. Because there is no human being born does not commit sin. Bawat tao nakagawa ng kasalanan yan. Even the Christians today, hindi po ligtas yan. Minsan nagkakasala pa. Pero pinagpala ka. Pag anak ka ng Diyos, meron kang kapatawaran sa harapan ng ating malakang. You will be given a chance to live a holy life. Alam mo, sa huling panahon, marami mga sugatan, mga Kristiyano. Sabi ng masulatan, marami mga sugatan. Pero pinagpala ka, huwag kang alis sa tunay na gawain. Dahil ang sugat mo, pagagalingin yan, bago bumalik ang ating mahal na Panginoon.
Hallelujah! Praise the Lord! Huwag kang aalis sa tunay na gawain. Huwag ka man lupaypay. Dahil ang malapay noon, ang kanyang dugo, pag nasa gawain tayo, nililinis ang ating kasalanan. Very clear in the Word of God. Kaya huwag kang hiwalay sa gawain. Kahit na may nakakatisod, may problema, mahal, do not look unto man, but look unto God. Huwag kang titingin sa tao, tumingin ka kay Jesus Christ, sa ating malapit na Jesus, sa kanya ka titingin. He is the author and finisher of our faith. Siya may akda, tagapagtapos ng ating panampalataya. Kaya nga, as far as the history of Israel and the Word of God, 2025 is the beginning of the final Jubilee. Yan po binanggit natin last Sunday. Ano ba yung Jubilee sa Banal na Sulatan? 2025 is the beginning of the final Jubilee. Before we continue, kindly read Leviticus chapter 25 verse 10. Nasa Banal na Sulatan po rin yung salitang Jubilee. Pakibilas. Levitico 25, Gs. Sabi sa English, and ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and he shall return every man unto his family. Yan, ipakibasa sa Tagalog. Levitico 25 Gs. At ipangilin ninyo ang ika-50 taon, at ihayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat ng tumatahan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng jubileo sa inyo, at sa bawat sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari, at bawat isa'y babalik sa kanyang sambahayan. Sa Israel, pag sinabing Jubilee, that is a celebration of a period of 50 years. 50 years yan. Pag sinabing Jubilee, celebration yan. That celebration because of freedom, kalayaan. Pag may utang ka, yung utang mo, buburahin. Yan pang Jubilee sa Israel. Pag may lupa ka na benta, ibabalik sa iyo during the time of Jubilee. Palapakan natin, malapaylo. Amen? Kaya that is a great celebration, a peace in Israel. Pag sinabing Jubilee, kasi malaya yung mga tao. Yung bilanggo, palalayain. Kaya 50-year celebration. Kaya yan yung sinabi naman dyan. Proclaim liberty throughout all the land and to all the inhabitants thereof. Bibigyan ng kalayaan lahat. Ganyan ang manapelon. Pero pinagpala ka, our Lord Jesus Christ is our Jubilee in our time. Ang ating manapelon Jesus, pag nasa puso mo, siya ay yung Jubilee. Jubileo sa ating panahon. Malaya ka sa kasalanan. Kung nahulog ka, malaya ka, patatawarin ka. Kung may sakit ka, pagagalingin ka. Kung bilanggo ka, palalayain ka through the power of the blood of Jesus Christ. Jesus Christ is our Jubilee. Kaya dapat lagi tayong nare-rejoice eh. Palapakan natin, malapayan na, amen? Sa Israel, 70 taon, 50 years of jubilation, of celebration, of rejoicing. Dahil pinalaya sila at pinatawad sila lahat. Lalo na tayo. Dahil yung kanila, yung panahon ng Jubilee, sa atin di panahon, yung may-ari ng Jubilee, nasa atin buhay mismo. Walang iba ang ating malapinos. Panahon Isus. So, as a Christian, you must be rejoicing always. Dapat lagi kang masaya. Sabi ni Pablo, rejoice evermore, for this is the will of God. Amen? Lagi kayo magsaya sapagkat ito ang kalooban ng Diyos.
Alam mo yung Diablo? Kahit na inatake tayo, tinutokso tayo, marami tayong problema. Sometimes we stumble, sometimes we fall. But if you are rejoicing, yung Diablo, nalilito. Kahit na maraming attack sa atin, may mga emotional problems, pero nagsasaya ka sa pagpupuri, the devil is confused. Natatalo siya, lumalaya siya. Kaya sabi ng Biblia, rejoice evermore. Hallelujah! Praise the Lord! Pero pag nagmumukmuk tayo sa sulok, na yan ang gusto ng Diablo. Ay, yan ang gusto ko. Diba? Yung mga taong puno ng problema, kaya marami ng tao nagpapakamatay, di ba? Kasi sinasakyan ng Diablo yan. Yan ang gusto niya, yung malungkot ka. Pero kahit na may problema ka, nagsasaya ka sa malapilon, the devil is confused. Takot na takot siya. Diba? Kaya, totoong Biblia, laging magsaya ang anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Yung wall of Jericho during the time of Joshua, hindi nila matalo-talo. Hindi nila magapi yung syudad ng Jericho dahil napakakapal ng pader. Nakapaikot yung syudad. May pader yung syudad. Napakakapal. Dalawang karwahe, dalawang chariot, pwede magsalubungan sa kapal ng pader. Kapareho ng kalsada dyan, ang Jepe Rizal, Makinabang, Baliwag, Bulacan. Ang kalsada dyan, ganun kalapad yung pader. Ganun kakapal. So paano mo tatalunin yan? Yung city of Jericho, kalaban ni Joshua, kalaban ng mga Israelites, paano matatalo yan? Inong araw, wala pa naman ng mga kanyon na yan, mga missiles, wala pa yan. Ang sandata ng araw, pana, espada, at saka sibat. Paano mo tatalo yan? Kaya mo ba panain yung pader? That is impossible. But with God, nothing is impossible. Amen? Wala silang sandata, wala silang mga tangke, wala silang mga basuka, wala yan. Mga RPG, wala yan. Wala pa yan nung araw. Anong sinabi ng Diyos kay Joshua? Ikutan lamang ninyo yung syudad 7 beses. Then after 7 days sa pag-ikot ninyo, rejoice, magsigaw kayo na malakas. Palapakan natin, malapelon. Hallelujah! Praise the Lord! Magsaya kayo. After 7 beses yung pag-ikot, then sumigaw na malakas. Pagsigaw nila, yung pader biglang nagiba. Hallelujah! Praise the Lord! Walang imposible sa Diyos. Gawin mo lang yung kanyang kalooban. And the devil will be defeated. You will become victorious. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ka matatalo. Magtatagumpay ka dahil pinili ka. Hindi ka ginawang buntot. Pinili ka, hindi gawing talunan. Pinili ka para magtagumpay at magmana na buhay na walang hanggan. That is your position before the eyes of God. Giba yung pader. Hindi naman sinabi sa Biblia, bakit nagiba? Pero nireveal ng Diyos yan. Nireveal ng Diyos, bakit nagiba? Pag sigaw nila, yung mga anghel, biglang itinulak yung pader. Mga angel ng Diyos, itinulak yung pader, kaya lumubog yung pader. Ano ang signal? Rejoice and praise the Lord. Shout to the Lord with a voice of triumph. Psalm 47, verse 1 and 2. Kindly read. Kung nalulungkot ka, malapit ka sa mga tukso, ang daming tukso dito sa mundo magsigaw ka na malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ba? Ilamahal? Kindly read. Psalm chapter 47, verse 1 and 2. Awit 7, 1, 2. O Panginoon kong Diyos, sa inyong mga nganlong ako, iligtas mo ako sa lahat na nagsisihabol sa akin. Awit 47, awit. 47, 1 hanggang 2. Awit 47, 1, 2, 3. Awit 47, 1 hanggang 3. O ipakpakang iyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan.
Magsiyaw kayo sa Diyos na tinig ng pagtatagumpay, sapagkat ang Panginoon kataas-taasan ni kakilakilabot, siya'y dakilang hari sa buong lupa. Kanya pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. O ipakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan. Ipakpak daw ang kamay, ipalakpak daw. Dos, sabi. Sapagkat, bakit mo kailangan ipalakpak? Sapagkat ang Panginoong katastasan ay kakilakilabot. Siya'y dakilang hari sa buong lupa. Dakilang hari ang ating Diyos. Marami mga hari dito, mga presidente, mga powerful president, mga superpower nations. Pero wala yan. Walang sinabi yan sa dakilang hari, Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah! Praise the Lord! Ibang mga powerful leaders sa mundo, yayabang eh. Kala mo sila may-ari ng mundo eh. Di ba? Yan, yung ating ano dyan, ating teritoryo, pinag-aagaw na dyan eh. Diba? Dyan sa West Philippines eh. Akala mo sila may-ari ng mundo. Dinadaan sa laki ng kanilang army. Pero, pag ang mga sundalo ng Pilipinas ay naglilingkod sa Diyos, walang sinabi yan. Dahil ang hari mo, dakilang hari! Hallelujah! Praise the Lord! Wala yan! Hindi obra yan. Isang sigaw mo na, hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng barko nila, lubog dyan. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala ka talaga. Pag nandito ka sa tunay na gawain, wala kang katatakutan. Sabi mga pastor, kahit sinong demonyo, tatakbo sa'yo. Bakit? Jesus is in you. If God be with you, who can be against you? Hallelujah! Praise the Lord! Meron ba? Meron ba problema? Meron ba? Kaya maggupo sa Kristiyano? Wala! Because Jesus is power. Jesus is salvation. Ayun nga maganda. Yun, nilulusog tayo. Yun ang maganda. Yung nagjijira, yun ang maganda. Para malaman ng mga tao na ang Jesus Christ sa punang mga pastor ay buhay ang Diyos. Para makita. Hindi ka matakot sa mga gira-gira na yan. Maganda yan. Para makita. Totoo. Sino ang totoong naglilingkod sa Diyos na buhay? Proven for how many times na mga masamang mga demonyo hindi nagtagumpay sa man of God at mga pastor at sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero, sapagkat ang Diyos ay, ayan, 47, sa awit. Sapagkat ang Panginoong katastasan ay kakilakalabot sa English. To the Lord Most High is terrible. Matindi, terrible. Terrible. Ano terrible? Awesome. Pag sinabing terrible, awesome. Mangha-mangha. Napakadakila na makapangyarihan. He is an awesome God. Kamangha-mangha. Amen? With the Lord God, with the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. Tres, sabi yan, He shall subdue the people under us and the nations under our feet. Kanyang pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin. Palakpakan natin, malapin. Kanyang pasusukuin ang mga bayan. Mga bayan ng kahit anong bayan, kahit sino yan? China, Russia, kahit sino yan? Kaya pasukoy ng Diyos yan sa harapan ng tunay ng anak ng Diyos. Kanya pasukoy ng mga bayan sa ilalim natin at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. My God. Children of God, you have to know your authority and your position before the eyes of God. Kaya, mga problema, wala yan. Tagumpay yan. Tagumpay ka. Tagumpay ka. You have been called not to be defeated. You are called
to get victory. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya lang, huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Diyan takot ang demonyo sa pananampalataya. Dahil pag may pananampalataya ka, wala siyang magagawa. Dahil pag nanampalataya ka, hindi naman ikaw ang gagawa. Yung Diyos na sinampalatayan mo, yun ang harap sa kalaban mo. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan o. Kaniyang pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. So in the end times, sabi ng Biblia, when the Son of Man, when our Lord Jesus Christ comes, the day is the same as the days of Noah. Pareho daw ng panahon ni Noah yung mangyayari. O ano bang panahon ni Noah? Nung nagdilubyo, ilan ang naligtas? 8. Anong dahilan? Bakit si Noah lang naligtas ang ng kanyang pamilya? Dahil sila Biblia, Noah was perfect in his generations. Si Noah ay perfect. Pag sinabing perfect, nakalimutan ko lang yung Hebrew na salita, hindi ibig sabihin na hindi nagkasala si Noah. Ibig sabihin, si Noah ay malinis, hindi nahaluan, unmixed. His blood is unmixed. Kayang dugo, malinis. Lahat ng tao na dumihan. Pero si Noah sa pamilya, malinis ang dugo. The same is true in the last days. Gagawin ng diablo, dudungisan ang tao. Marami ilalagay sa katawan ng tao through technology. Pero pag anak ng Diyos, do not receive it. Pag mayroon ka niyan, you fast and pray, you cry, para maalis ng gawa ng demonyo. Hallelujah! Salvation is the greatest matter of importance. Kahit lahat ng bagay sa mundo masayo, pinumapahama ka kaluluwa mo, baliwala! Kaya anak ng Diyos, ang pinakamalaga sa iyo, ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. 2025 is the beginning of the final Jubilee. Our Lord Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoon, pinamahal, pakinggan niyo mabuti. Nung siya'y bumaba dito, pinanganak doon sa Israel, panahon din ng first Jubilee in Israel. Kaya nga, sa Biblia malinaw, kung gusto mo malaman ang second coming, yung panahon malalaman mo na malapit na, focus on the nation of Israel. The nation of Israel is the number 1 timetable as far as the second coming is concerned. Yun ang pinakamatinding palatandaan. Israel katitingin. Alamin mo ang history, alamin ang nangyayari sa Israel, then you will not miss the second coming. Nung siya'y nagkatawang tao at malapay noon, that is the time of the first Jubilee na siya pinanak. So, kanina nabanggit natin, Jubilee is 50 years of celebration in Israel. Siya'y dumating on the first 7 years of Jubilee in Israel. Siya'y dumating na katawang tao on the first 7 years of 50 years na pagdiriwang, siya pinanganak on the first week of the 50 years. Diba? Yun sabi ng sulatan, siya pinanganak. Sa kanya pagbabalik, minamahal. So, possible na siya rin babalik on the first week of 50 years of Jubilee in Israel today. In 2025, magsisimula po ang last Jubilee ng Israel. 2025 up to 2075. Kasi ang tawag po dyan, 50 years Jubilee celebration. Magsisimula po yan, 2025. Kung ang Paiso Kristo pinanganak, first year ng 50 years nung at that time, the first Jubilee, so it is very possible that He will come again on the first week of the first Jubilee, and that week will begin on 2025. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi tayo nagsiset ng mga oras dito, mga araw. No, we are not setting any hour, any day. We are focusing, we are studying the history of Israel. Sabi ng Biblia, patungkol sa pagbalik ng Panginoon, tumingin ka sa Israel. Hindi ka mawawala sa pagbabalik na natin malapit. Pinagpala ka sa tulang panalangin ng pastor, sa kanyang panalangin pag-iyak. God has revealed to us the Word of God in our time, the message of the hour, ang mensahe sa tamang kapanahonan.
binigay ng Diyos para ang anak ng Diyos maging handa, ang anak ng Diyos maging matuwid, ang anak ng Diyos maging banal, ang anak ng Diyos handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ito po ito tinatago ng NASA, inamahal. Tinatago ng NASA, alam niyo NASA? NASA, sa Amerika, NASA. North Atlantic, hindi. Ano ba yung NASA? National Aeronautics Space Administration. Yan po yung NASA. Alam nyo, sino ang namumuna yung mga NASA na yan? Mga Illuminati. Alam nyo sino mga Illuminati? Mga Antikristo yan. Umiinom ng dugo yan. Sumasamba kay Lucifer yan. Mga Freemasons. Yan mga Illuminati. Sila, kasi mga billionaire sila. Sila may-ari ng NASA. O alam nila may parating na asteroid. Alam nila. Tinago nila. Kasi gusto nila, lahat ng tao ay tamaan. Satanas Mga tao ni Satanas yan Ano sa Biblia? Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Satanas walang ginawa yan, kundi pumatay sa tao. Yan ang gusto niya. Yung maraming mamamatay, yun ang gusto ng Diablo. Kaya itong mga tao na yan, may hawak ng NASA, tinago. Pero salamat, mayroong isang scientist doon, nakita niya itinago, nag-resign at siya ang nag-rebel na mayroong parating na asteroid. Malapay natin, no? Kailan darating, sabi nung scientist na nag-resign ng NASA, bago lang yan. Kailan darating, sabi niya, 2025. Darating asteroid. Ang tawag po ng asteroid ay Apophis. Revelation chapter 8, verse 10 hanggang 11. Nandyan po yan. May asteroid na tatama sa mundo before the rapture will take place. Can you read? Revelation Apocalypse. chapter 8, verse 10 up to 11. Apokalipsis 8:10-11. At humihip ang ikatlong anghel na nahulog mula sa langit ng isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin, Anyeho. At ang ikatlong bahagi ay tubig ay naging Anyeho. At maraming tao na nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Isa natin. At umihip ang ikatlong anghel. Ito binabasa natin. Wala po na po ang church dito yan. Ang mga Kristiyano, wala na po tayo dito. Ang tawag po dyan, the greatest tribulation. Tapos na po ang rapture na binabasa natin. Tapos na ang rapture. Wala na dito mga Kristiyano. Nandun na, nagsasaya sa piling ng ating malapino. Yan po yan. Hindi natin binabasa lahat inisa-isa. Kasi baka abutin tayo ng 5 araw dito. Hallelujah. Praise the Lord. At umihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Bituin or asteroid. In our time, ang term na ginagamit is asteroid or comet. O sa Biblia, bituin, star. Yung star naman talaga, bituin naman talaga yun. Asteroid, bituin talaga yan. Yung mga bato na malalaki, yun ang bituin sa langit. Akala natin yung bituin maliliit. Malalaki yan. Yung star malaki pa yan sa earth. Ang dami niyan. There are billions of them. Minsan may nahuhulog yan. Ngayon lang, pagdating sa lupa, medyo lumiliit na kasi nga, pag dumaan na sa atmosphere, mainit kasi atmosphere, na natutunaw yan. Kaya pagdating dito, medyo maliit na. Ayan ang asteroid. Ayan, asteroid yan. Ayan. Malaking bituin na nagliliyab, naggaya ng isang sulo na nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Napakalaki. Pili mo lahat ng tubig sa mundo affected. Lahat ng mga bukal, lahat ng dagat apektado. Napakalaking asteroid. 11, sabi yan. At ang pangalan ng bituin ay Anyenjo. Sa English, sabi dyan. And the name of the star is called Wormwood. Wormwood sa, may tumama niyan dati, naalala sa history. Tinawag na ng wormwood siya sa Russia. Tinawag na wormwood, maliit lang na asteroid. Maliit lang. Pero yung nahukay, ang laki-laki nung tinamaan na lupa, talagang
Ang laki ng crater. Malit lang yan, ha? Kasi laki lang ng kasi laki lang ng ulo, bato. Lalo na kung tatama sa mundo kasi laki ng Pilipinas na asteroid. Ang tatama nga raw, halos kasing laki ng Amerika. Yung parating na yon, Apopes. Halos kasing laki ng US. Laki nun. Tinago nila. Ayan. At maraming tao ang mga matay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Magiging mapait ang tubig. Paano? Mapait talaga ang tubig. Mabubulabog lahat Mabubulabog talagang. Mapait talaga yung tubig. Mabubulabog. Ganong katindi. At maraming tao ang mamamatay. That asteroid will be coming in 2025. Hindi ako may sabi niyan. Yung scientist na nag-resign. Kasi nakita nila sa kanilang sa kanilang computer. Parating talaga. Nagliliyab talaga, napakalaki asteroid. 2025. Alam nila Siyempre, alam mo naman high-tech yung Amerika na yan. Alam nila. Compute. Sabi 2025. At totoo ang Biblia. Mangyayari yan, wala na dito ang anak ng Diyos. Kawawa yung maiiwan. Minamahal. So nandiyan sa balang sulatan yan, minamahal. Nasa Revelation yan, nandiyan. Revelation, kabasa natin, 8, 10 to 11, asteroid yan tatama. Pero bago tumama yan, the rapture will take place. Kukunin mo na tayo. Diba? Minamahal. Bakit? Ayaw ng Diyos, mapahama ka dito. Dahil tinawag ka, hindi para sa galit ng Diyos. Tinawag tayo para iligtas ng ating malapit. We are called not for the wrath of God. We are called to obtain salvation. Sabi ng Biblia. Tinawag ka hindi para sa galit ng Diyos. Kasi galitan ng Diyos yan. Bakit yung mga tao mas sinunod yung Antichrist kaysa sa Diyos? They deny the Lord Jesus Christ. They believe the deception of the Antichrist. Through technology. Diba? Gagawing easy ang buhay mo. Cashless society. Wala na. Wala ka lang dala-dalang pera. Ganon-ganon ka lang. Pindot-pindot ka lang. Wala. Pero hindi na alam. Daya yan. Kukontrolin lahat ng tao. Economy. Lahat will be controlled by the Antichrist. Lahat ng tao. Pahirapan. Akala nila maganda. Technology, deception. To control. That is satanic deception. Sa Biblia po, minamahal. Hindi lang binabanggit ang diretsuhan. Satanas po ang gagamitin sa huling araw para mga tamadaya is technology. Technology ang gagamitin. You cannot buy or sell anymore if you have the mark of the beast. That is technology. Amen? Lahat yan digital. And it is being implemented nowadays. Unti-unti inimplementa. Digital lahat. Wala ng cash. Hallelujah. Enak ng Diyos. Bago mangyari yan, gawin mo na lahat ang paghahanda. Malapakan natin, malapay no. Amen? Marami akong kaibigan. Sabi sa akin, Ibang Church, naghanda na kami, nandito na kami sa isang lugar. Nandito kami sa kuweba. Nasa kuweba na raw sila. Sabi ko, wala naman masama. Pero number one preparation is spiritual. Bakit pa na siya, lalim ka ng lupa. Kung ang paglilingkod mo naman, kasi lamig pa ng nguso ng aso, wala, dead. Dapat spiritual mo na, mainit ka ng lilingkod. Hallelujah! Praise the Lord! Halimbawa, tumama yung asteroid na yan, 2025, nandito pa tayo. Pag mainit ka, matuwid ka, hindi ka rin masasaktan. Sabi ng Diyos. Diba? Pinakita natin mga pastor. How many times ating mga pastor? Diba? Pinabaril ng mga rebelde, mga MLF, maraming beses. Diyan lang sa Quezon Circle nung araw, may gawain dyan. MNLF. Dalawa. Naka-45. Ang mission is to destroy evangelists, wilderness travel. They are being paid a lot of money. Binayaran sila para iligpit ating mga pastor.
Pero yung mga MLFit mo, mga MLF mismo nagpatotoo, sila mismo na-convert, nababautismo sa gawain. Hallelujah! Praise the Lord! Nung sila lumalapit sa mga pastor, pabulot ang baril, biglay may lumitaw sa mga pastor habang nagpipreach, dalawang nalaking tao nakaputi. Takbo silang dalawa, naka-espada. Ano yun? Angels of God! Hallelujah! Praise the Lord! Dalawang anghel, nakita lalaki. Ang espada talagang kumikintab. Takbuhan sila. Sabi nila, totoo pala ang Jesus miracle. Ngayon po, nagpabautismo na sila. Ngayon sila, ang dala nila, hindi na barel. Ang dala nila, Biblia, salita ng Diyos. So, ganun din yan. Halimbawa, hindi pa lang rapture. Tumama yung asteroid na yan, wala kang kakabahala. Nung isang araw, narinig ko yung balita, mayroon daw big one. Sabi nung sa balita, mga 30,000 ang mamamatay pag tumaba yung big one. Lindol. Ano raw, ano bang valley? Sinasabi, ano ba yan? Valley Fault, yun lang narinig ko. Ayaw ko nung una noon, basta Valley Fault narinig ko. Quezon City, San Mateo, Bulacan. Yan nga maganda eh, yung may lindol eh. Hallelujah. Praise the Lord. Takot na takot sa lindol. Yung nga maganda eh. Sabi nga nung sa araw, hindi naramdaman, lumindol ah. Ay, hindi ko nga naramdaman eh. Sana malakas para maramdaman natin. Para malaman, lang Diyos mo kaya ka iligtas. Hallelujah. Praise the Lord. 30,000 approximate lang itong P-box. Ang kailang approximate ay mga 30,000 people ang mamamatay. Then marami mga building ang mabagsak. The big one, anytime daw, pwede tatama. Pero anak ng Diyos, walang dapat katakutan. Lagi ka lang matuwid, nililingkod. Ingatan ka ng ating malapay. Amen? At sigurado yan. Pag nandito ka sa tunay na gawain, matuwid ka. Pag nagkasala ka, magsisi ka. Lord, patawarin mo kung ayaw ko na ulitin. Sigurado yan, matuwid ka sa harapan ng ating malapay. Masama lang kung gustong-gusto mo lang, naaaliw ka lang sa kasalanan. Yun, nakakatakot. Wala? Pag nagkasala ka, bumangon ka. Forget it. And God will forget it. Will forget also. He will forgive and forget. Ang tao yun, minsan, hindi nakakalimot eh. Pag nakasala ka, yan ang titingnan sa'yo. Wala, yan, nakasala. Pero sa harapan noon, ang tao titingnan ka paano ka bumagsak. Pero ang Diyos, titingnan paano ka bumangon. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyan kabait na nakilala natin mga Pinoon. Yung nga lang, dapat tayo ay nagsusumikap na lumakad sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon. So, that asteroid, hindi ako may sabi, yung scientist sa NASA na nag-resign, that asteroid will hit the Earth in 2025. O, ang hula sa Biblia, the last Jubilee in Israel will begin on 2025 and it will last on 2075. 50 years kasi ang Jubilee. Inulit lang natin. Pagpunta ng mga Pinisos bilang tao ni si Pinanak, that is the first Jubilee in Israel. Pero hindi sa katapusan ng Jubilee, hindi sa katapusan sa gitna, hindi sa gitna bumaba. Sa simula ng 50th Jubilee celebration. So probably, ang kayo babalik ka lang din. Hindi sa gitna ng 50 years, hindi sa dulo, kundi sa simula. And that begins, the Jubilee will begin on 2025. Malapagan natin, malapagan. Totoo mo lang sa latan. Hindi na natin malalaman ang oras sa araw, but the time, the seasons, ang panahon ay malalaman at malalaman. Sabi ng Biblia. Revelation chapter 3, verse 5. Can you read? Malalaman. Ang totoong naglinig ko sa malapin, malalaman ang kanyang pagdating. Yung nga lang, hindi mo lang mapapredict yung eksaktong oras sa araw. But the time, God will reveal it to the church. Can you read? Revelation chapter 3, verse 5. Revelation chapter 3, verse 5.
ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga 3 verse mapuputing 3. Chapter 3, verse 3. 3. Tres. Apocalypse 3. Apocalypse chapter 3 verse 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig at ito pa rin mo at magsisi ka kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Natin naman, napakalinaw, inamahal, di ba? Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. At ito'y tuparin mo at magsisi ka. Mahalaga yung pagsisisi. Mahalaga yan. Maraming mga tao nasasarapan sa kasalanan, ayaw bumangon eh. Pero wala ka ng Diyos. Bumangon ka dahil ang kaligtasan mo, pinakamahalaga yan sa lahat ng bagay sa mundo. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. Kung hindi kayo magpupuyat, ibig sabihin magpupuyat, magsasakripisyo, magpupuyat, ibig sabihin magbabantay. Hindi lang literal ang magpupuyat, yung nagbabantay ka, nagsakripisyo ka, kahit inaantok ka na, nagpupuri ka pa din, kahit napapagod ka, nandito ka pa rin. Yun ang ibig sabihin ng pagbabantay. Amen? Kahit may nakakatisod, nandito ka pa rin. Dahil ang anak ng Diyos, ginugulo na talang demonyo yan. Marami kang negatibong maririnig, pero huwag kang tumingin. Tingnan mo ang Panginoong Diyos nandito kasama natin. Yan ang tingnan. Kung hindi ka magpupuyat, ay papariyan akong gaya ng mananakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon pariyan ako sa iyo. Sa English. Remember, therefore, if therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief. And thou shalt not know the hour. Araw ginamit eh. Kung hindi ka magsakripisyo, hindi ka magpupuyat, mariyan ako hindi mo malalaman ang oras o panahon na aking pagbabalik. Kung hindi ka raw magsakripisyo, hindi ka magpupuyat. Hindi mo malalaman. Pero pag nagsasakripisyo ka, mainit ka, matapat ka, nandito ka palagi, malalaman mo. Palakpakan natin, malapay, no? Hindi mo na kumisa. Tayo ba may sabi niya? Hindi. The Word of God is saying that. I'm not the one who is saying that. The Word of God is saying, if you are watching, if you're sacrificing, you're honest, you're on fire serving the Lord, you will know the hour of His coming. Palakpakan natin, malapay. May sabi niya, napakalinaw. Kaya, alam niyo mahal, nandito na talaga tayo sa huling panahon. Walang alinlangan, no doubt about it. No doubt about it. Ang panahon ni Noe, ordinaryong tao, ordinaryong panahon. Akala nung iba, hindi darating ang dilubyo. Ganun na ganun din sa panahon ng Panginoon. Akala ng marami, hindi pa siya babalik. The same is true. In the time of Noah, the same is true today. Why the people perish in the flood? There are billions of them die. Because the time is very normal. Akala mo walang mangyayari. Ganon din sa Biblia. Ganon din daw sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Akala mo walang mangyayari. Ang mga tao so busy. Busy sa mga araw-araw na gawain. Busy sa Biblia. They are busy in building, in business. Lahat, busy sila. Wala masama mag-business. Wala masama. Ang masama, yung inuli mo ang Diyos. Inuna mo ang sarili mong ambisyon. Inuli mo ang Diyos. Yan ang nakakatakot. Pero dito pinagpala ka. Tinuruan ka naman of God. Unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Kaya nga kayo pinagpala. Inuna niyo ang Diyos eh. Amen ba? Kaya tayo masaya naglilingkod dahil inuna natin. Marami iba sa atin may mga hanap buhay, panahon ng linggo. Pero bakit nandito kayo? Di bali na isara ang business dahil panahon ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya, panahon ni Noah, there are only about 8 souls were saved. 8 lang. Bakit hindi nila akalain? Akala nila walang dilubyo. Samantala sinasabi ni Noah, magbalik na kayo sa Diyos,
magpapadala siya ng dilubyo. Basahin mo history. Si Noah ay binuli pa si Noah. Ang bira itong kalbo na ito, ang dilubyo pinagsasabi mo. Noah was ridiculed. Siya'y inusig, kinutya ha? Si Noah kasi, noong araw kasi yung mga prophet, mga kalbo eh. Sabi, ang kalbo, anong dilubyo pinagsasabi mo? Eh biglang dumating. Lunod sila lahat. The same is true in our time. Anong pinagsasabi mark of the beast? Ano, wala pa sa kanan ko, wala pa sa noo ko. Read the word of God. It is just literal. Hallelujah! Hallelujah! Pastor! Hindi literal. Kaya nga sabi ng Biblia, lahat ng tumanggap ng tatak ng hayop ay nalinlang lamang. Akala nila hindi pa yon. Yung pala, yun na. Pinagpala ka dito. Alam mo na. Pinagpala ka. Tagalangit ka. Tagapagmana ka ng buhay na wala hanggan. Number one, Satan is the number one deceiver. Kaya, mahal, bakit maraming napahamak sa panahon na Noe? In our time, sino ang makakatayo pagbalik ng Panginoon? Sino ang makakaharap? Sabi na binasa natin, unang basa natin, our key verse, pagdating na anak ng tao, mayroon kaya sang masumpungan na may nananampalataya. Ibig sabihin, nasumpungan na nanatili mainit, nasumpungan naglilingkod, nasumpungan tumutupad. Kasi most of the people in the last days will depart from the faith. Marami ang hiwalay na sa totoong pananampalataya. Hindi ako may sabi niyan sa Manusulatan. Maraming tao namimili na lamang sila ng mga ngaral. Yung gusto nila ng mga ngaral, yung gusto nila mapakinggan. Itong gusto ko mangaral. Itong gusto ko maraming, binubula ako. Hindi sinasabi ang katotohanan. Ang totoong mangaral ko talaga mga pastor. Pag puti, pag itim. Pag sinabi masama, sasabihin talaga sa'yo masama. Para magmana ka ng buhay na wala hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng Biblia, bandang huli daw, sa huling panahon, many shall depart from the faith. They have itching ears. Makati ang kanilang tenga. Namimili lamang sila ng kanilang pakikinggan. Pero dito, pinagpala kayo dahil hindi kayo namimili. Paalala, pagpapala, pagtutuwid, pareho lang tinatanggap natin. Bakit? Yan ang gusto ng Diyos eh. Di ba? Marami kasi mga tao. Kaya iba ayaw maglingkod eh. Ang higpit sa inyo dyan. Wala na kaming kaligayahan dyan. Wala nang barkada, wala lahat. Wala nang bisyo, wala nang adik. Wala nang alak, wala na. Anong kaligayahan namin dyan? Hindi mo ba alam ang kaligayahan mo? Nihanap mo, hindi mo naintindihan. Sino? Si Jesus Christ, ang tunay na kaligayahan. Brother Ruby, puyat. Kilala niyo mga puyat? Mga matagumpay na mga politicians. Nakapunta kami sa bahay ni Ruby Puyat. Isa sa mga puyat. Dating senador ang kanyang father. Kasama kami mga pastor, nagpunta sa bahay, nag-Bible study doon sa Dasmariñas Village, Makati. Hindi ko nakalimutan. That was about 1984. Bilyonaryo. Sabi sa malapastor, lahat na sa akin na, siya addict, magtuturok siya ng drugs sa Hong Kong, pupunta sa Hong Kong para magturok lang ng drugs. Mataba siya, pero sabi niya malapastor, lahat ng gusto ko nabili ko. Siya may-ari ng Harrison Plaza sa Manila. Harrison Plaza siya nakapunta doon ng araw. Siya may-ari yan. Awarded siya na businessman sa Pilipinas. Nagpunta kami sa bahay niya, may swimming pool. Lahat ng sasakyan, Mercedes-Benz. Sabi niya, pag natatraffic ako, yung kanyang sasakyan ng Mercedes, mubukas yung taas, lumalabas yung Armalite sa bubong. Papuputukin yun, tabihan naman sasakyan. Ganun sa ka-spoiled. Malakas ang kapit. Pero sabi niya, lahat ng sasakyan, siya nung araw ng panahon yun, ang pinakamahal na sasakyan dito sa atin ay Rolls Royce. Ilang milyon halaga. Siya lang, dalawa lang sila sa Pilipinas sa meron yan. Ano sabi niya? Nandun kami, Bible study. Nagko-confess siya, Malapastor, lahat ng gusto ko, nabibili ko. Pero bakit may kulang sa puso ko? May hinahanap ako na kulang. Palapakan natin, Panginoon, hallelujah. May hinahanap akong kulang, Malapastor. Lahat, kahit ano, lahat gusto ko. Nandyan lahat. Pero bakit may puwang sa puso ko? I'm looking for something.
Sabi ng pastor, sige, bautismohan kita. Bautismo na pastor. Nilihas mo na pastor. Napuspos ang Holy Spirit. Mamaya ang salita sabi niya, wala pastor, natagpuan ko na yung kulang sa puso ko. Walang iba. The Spirit of the Lord. Hallelujah. Ang banal Espiritu ng Diyos pala, ang kulang. Yan ang kulang ng maraming tao. The Holy Spirit. Higit pa yan sa kayamanan sa mundo. Pag nasayo ang banal Espiritu, you are more than a billionaire. Pinagpala ka, maligaya ka, tagapagmana ka ba, nabuhay, nawala ng time. Hallelujah! Praise the Lord! Kami na mahal, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Ibigin mo, ibigin natin. Wala nang higit pa. Kaya nga, sino ang makakatayo sa kanyang pagbalik? Sino ang makakatayo? The book of Ezra, chapter 9, verse 15. Kinukulan na natin ng time. Pakibilis din. Huling talata, Joel, hindi natin mabasa lahat. Sa sunod, basahin natin sunod na gawain. Who can stand before Him when He comes? Sino ang makakatayo sa Kanya? Sino ang handa pagbalik niya? Sino makakatayo? Dalawang talata lamang. Ezra 9:15 in the book of Joel chapter 2 verse 11 up to 13. Kaya mga singers natin. Please prepare. Ezra chapter 9, verse 15. O Panginoong Diyos ng Israel, Ikaw ay matuwid, sapagkat kami ay naiwan na sang malabid na nakatanan sa gaya ng araw. Sa araw na ito, narito kami ay nanga sa harap mo sa aming sala, sapagkat wala makatayo sa harap mo dahil dito. Ulitin natin. Doon mo na, sa Ezra 9:15. O Panginoon na Diyos ng Israel, Ikaw ay matuwid, sapagkat kami ay naiwan na isang nalabi na nakatanan na gaya sa araw nito. Narito kami ay nasa harap mo sa aming sala, sapagkat walang makatayo sa harap mo dahil dito. Isa sa dahilan bakit di makakatayo ang mga tao. One of the reasons why some did not make it when the Lord comes, because of transgression. Dahil sa kasalanan. Hindi makakatayo dahil sa kasalanan. Yan ang maghadlang sa atin para you are confident when the Lord comes. Wala kang takot, harap ka, handa ka sa pagdagit dahil malinis ka. Isa sa hadlang, kasalanan. Kaya anak ng Diyos, pag sa gawain, dito ka. Dahil dito tayo nililinis ng dugo ng ating malapit. Kasalanan number 1, na hindi ang tao makakatayo. Kahit sa mga dito ginagawa natin. Negosyo, kabuhayan, isa sa dahilan bakit ang mga nagkaproblema, may mga Christians, nagkaroon ng hirap sa kanilang, marami ako nakausap. Nagpa-counsel, Big Brad, isang sister, nagpakasasakit mga 1 year ago. Dati ako milyonarya, sabi niya. Nung mayaman pa ako, pag dumating ako, daming sumasalubong sa akin. Sabi niya, ako, nandito siya ngayon. Taga-ibang church siya, dito sa Bulacan. Pero dito sa atin, maligtas sa pangaral ng pastor. Dati siyang milyonarya. Pag dumating ako, grabe, daming sumasalubong sa akin. Nung nabangkrap ang negosyo ko, wala lang, hindi na ako kilala. Sabi ko, ganyan talaga buhay. Pag subok sa yan, ang dahilan, bakit yung bumagsak? Brad, natukso ako sa maraming kasalanan. Sabi ko, yun na yun. Oh, pero may magpagkataon ka, magsisi ka, ibabalik ng Diyos sa iyo unti-unti yung nawala sa iyo. Dating milyonarya, pumunta ko sa bahay niya, pumunta kami. Nako po, ano yung pangsain nila? Panggatong na kahoy. Dating millionaire. Kaya mga anak ng Diyos, layo-mayo ka sa kasalanan. Yan ang magbibigay ng salot. Pero dito, hindi ka husgahan. Pag nagkasala ka, dito ka sa tinagawain, bibigyan ka ng chance para patawarin ng ating malapit. Kaya dito. Umagsak siya because of transgression. Lalo na sa pagbalik man ng Panginoon. Hindi tayo makaharap dahil sa kasalanan. Last verse. Joel chapter 2 verse 11 up to 13. Joel 2:11 hanggang 13. At pinatutunog ng Panginoon ang kanyang tinig sa harap ng kanyang hukbo, sapagkat ang kanyang kampamento ay totoong malaki, sapagkat malakas na nagsasagawa ng kanyang salita, sapagkat ang kaharawan ng Panginoon ay dakila at totoong kakilakilabot, at sino makatatahan.
Gawin mo ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-ayuno at may pananangis at may pananambitan at pagdalamatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ng inyong hapakin. At kayo magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Isahin natin, kindly prepare, mga singers natin. At pinatutunog ng Panginoon ang kaniyang tinig sa harap ng kaniyang hukbo. Tinig, that is the personal gospel. Pinapatunog ng Diyos ang kanyang warning sa mga tao ngayon. Harap ng mga Kristiyano at sa harap ng mga tao sa mundo. The Lord is blowing His trumpet of the Word of God. Sapagkat ang kaniyang kampamento ay totoong malaki. Sapagkat malakas na nagsasagawa ng kanyang salita sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dakila at totoong kakilakilabot at sinong makakatahan. Pag sinabing kaarawan ng Panginoon, yan po ang kanyang pagbabalik. Day of the Lord. Pag sinabing Day of the Lord, that is the tribulation, kahirapan sa mundo, kabigatian, then second coming. Yan po yung tinutukoy. Sino raw ang makatatayo? Ngayon sabi ng Panginoon, magsapanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso. Sa mga nabuwal, sa mga nagkasala, bumalik tayo ng buong puso sa malapit. Bago dumating ang araw na yan. Sa mga sumusuway sa kalooban ng malapinoon, bumalik tayo sa pagsunod sa kanyang banal na kautusan. Na may pag-ayuno. May kasama na pag-ayuno. At may panalangis. Kasi mayroon mga kahinaan ng mga Kristiyano na hindi matatanggal yan pag hindi ka nag-fasting. May mga kahinaan na madali lang matanggal. Magsisi ka lang, magpuri ka, wala na. Pero may kahinaan na mabigat. Di ba? Kailangan mong mag-ayuno para yung kahinaan. Marami kasing Kristiyano nag-aalaga ng kahinaan. Alam niya kanyang ginagawa ay kasalanan, pero patuloy pa rin siya. Nakakatakot yan, kapatid. Nakakatakot yan. Hallelujah! Praise the Lord! Pinapalahan lang ka naman ng Panginoon. Pag yung kahinaan mo, hindi mo nalalabanan, mag-ayuno ka, huwag kang kumain para malabanan, para matanggal yan. Huwag mo alagaan yan. Dahil yan magpapahamak sa'yo. Na may pag-ayuno at may pananangis at may pananambitan. Bumalik tayo sa mga Panginoon na may pag-ayuno, may pananangis. You cry to the Lord, Lord, tulungan mo ako. Hindi yung pinabayaan. Pinabayaan, alam mo mali ginagawa mo, pinabayaan mo lang. Nakakatakot yan. Dahil pabalik mo na Panginoon, hindi mo malalaman. Pero sa mga nagmatuwid, malalaman mo. 13, huling talata. 13, ang sabi yan. At pagdadalamatiin ninyo ang inyong puso. Tingnan mo, pagdadalamatiin. Malungkot ka. Pag nag-fasting ka, yan, grabing kalungkutan yan. Bakit? Para matunaw yung mga kahinaan natin. Yan. At hindi ang mga damit ang iyong hapakin at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos. Nung araw kasi, pag-ayuno sa panahon ng Malapino Sos, panahon ng mga hari, sina David, pag nalulungkot sila, yung damit hinahapak, kinisira yung damit. Ibig sabihin, nadadalamhati. But in our time, hindi na raw yung sisirain ng damit, ang puso mo ang sisirain mo. Yung puso natin na malay sa Diyos, wasakin mo para tumira dyan ang espiritu ng ating malapino. Who can abide when the Lord comes? Who can stand? Ang makakatayo lamang nandito sa tunay na gawain. Ng totoong naglilingkod, totoong nagsisisi. Hindi perfect ang Kristiyano. Alam ng Diyos yan, ng tao-tao lang. Ang mahalaga, pinagsisisihan mo at ayaw mo nang balikan. Yun ang mahalaga sa paningin natin malapit. Habang tayo mahawit, as we sing the song, Sino? Hallelujah. Puri natin malapit. Mga baguhan, lumapit kayo. Lumapit po kayo sa harapan natin malapit Jesus. Hallelujah. Habang nawit-awitin ito, sino? Magsisisi po tayo.
Kung tayo lumalakad pa lang may kasamang kasalanan, panahon na para ating iwanan. Panahon na para tayo'y lumakad na matuwid sa harapan ng ating malapit na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Magkasalanan katauhan ko, ang iyong dugo hinugas mo. Kapatawaran mo'y ipinadama sa kasalanan kong nagawa. Kaluluwa ko'y Blessed your name, my dearest Jesus. sa The one of God. kasalanan. Hallelujah. Binigyan mo ng pag-asa. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Magkasalanan katauhan ko, ang iyong dugo hinugas mo. Kapatawaran mo'y ipinadama sa kasalanan kong nagawa. Pasalamat tayo sa ating mga Pinos. Kailan na tayo pinili at tinawag para magmana ng buhay. Na walang hanggan. Binigyan mo ng pag-asa. Sino ang may tutumas ko sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako'y masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, my dearest Jesus. Walang hanggan. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Magkasalanan katauhan ko, ang iyong dugo hinugas mo. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, my Jesus. We worship you, Lord, the beauty. You are the song, my dearest Jesus. Ang ginawa, Lord. Sa kasalanan kong nagawa, kaluluwa ko'y patay sa kasalanan. Magsisisi tayo na mahal para papasok sa atin ang banal na Espiritu ng ating malapit na Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Dito sa daigdig, ang buhay mo'y ibinigay upang ako'y masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pumuri hanggang sa
Ang may Magsisita tayo na mahal. sa'yo. Hallelujah! Ang buhay mo'y ibinigay. Jesus, the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Spirit. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Jesus, buhay ko'y iyan. Ikaw lang ang pupuri hanggang sa walang hanggan. Sino ang may tutumbas ko sa'yo dito sa Jesus. ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y ialay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Sino ang may tutumbas ko Thank you, Jesus, loves you so much. Hallelujah. 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 Upang ako Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y ialay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Magpuri tayo na malakas sa Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag mong tanggihan ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ang ating malapit na Jesus na naghihintay sa iyo. Huwag natin hintayin na huli na ang lahat. Ngayon pa lang, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon na! Ngayon na! Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon na ang paglilingkod. Hindi bukas. Baka huli na. It's got to be now! Ngayon na natin talikuran ang buhay na masama. Ngayon na ang pagsunod sa kanyang palakalooban. Because the rapture will take place anytime now. Mga baguhan, tanggapin natin mga pinisus. Bago tayo dumako sa ating mga pailangan, gusto mo pumunta sa langit, maligtas ka sa gera, sa mga virus. Maraming virus nagbabadya this coming New Year. Nagbabadya, mas malala pa sa COVID-19. Kung hindi mapigilan yan, matindi yan. Pero wala kang dapat ikatakot pag nalilingkod ka. Kasama mo ang may-ari ng langit at lupa. Tanggapin mo siya ngayon, ating malapit ni Jesus. Gusto mo maligtas sa mga virus, sa mga lockdown, sa mga gulo, sa mga gera sa mundo. Gusto mo maligtas, isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating malapit ni Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita ng ating malapit ni Jesus. Diyos na katawan tao. Diyos na hindi nakikita, nagkatawan tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Para sa iyo. Ngayon, dugo ng banal na buhos sa krus para sa iyo. Yan ang Ebanghelyo. Maniwala ka. At katapos maniwala, magsisi ka. Sabi ng Biblia, lahat ng tao nagkasala. Walang nakaabot sa biyaya na sa katuwiran ng Diyos. Lahat nagkasala. Kaya kailangan ng tao magsisi. Ika-4, pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Meron tayong tubig dyan. Pag lumubog dyan, may sakit ka. Pag ahon mo maya, magaling ka na sa pangalan ni Jesus.
Ganun katotoo ang Ebanghelyo. Ika-4, tanggapin mo ang banal na Espiritu natin malapit. Taas po ang kamay po. Pakitaas mo ang kamay mga baguhan, minamahal. Sundin po ninyo ang isang panalangin galing sa puso ninyo. Dakilang Diyos sa langit, mahal na Panginoon, ako'y naniniwala sa iyong mabuting balita, sa iyong Ebanghelyo. Panginoong Jesus, na ikaw ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ikaw'y bumaba, nagkatawang tao, para tubusin ako sa kasalanan. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo, nilibing, at muli ka nabuhay, alang-alang sa akin. Malapit ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pa nung araw na ako'y namulat sa mundo, hanggang sa mga oras na ito. Linisin niyo po, malapit ni Jesus, sa aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan, yung banal na dugo na umago sa krus, na ikaw'y napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita, malapit ni Jesus. Sa puso ka ngayon, sa aking buhay, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo pa ako sa po na aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon. Amen and amen and amen. Nakila naman sa langit, sa matamis na pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. So nang dalangin na aming inagalang, mga pastor, mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po kayo ng pangalan sa aklat ng buhay. Linisin niyo po sila ng banal na dugo na umago sa krus na ikaw napako ng dahil sa aming lahat. Isulat niyo po kayo ng pangalan sa aklat ng buhay. Hindi niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa, katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen and amen. Tayo po'y manalangin. Lahat na may sakit, itaas ang kamay. Mayroon kayong naramdaman sa katawan. Kahit anong klaseng sakit, buhay ang Diyos. Kaya niya pagalingin. Walang imposible sa Kanya. Kahit anong problema, kayang lutasin. Kung may sakit kayo, itaas ang kamay na isa, ipatong ang kamay na isa sa ulo, yung isang kamay doon sa katawan ninyo, kung saan nandun ang sakit. Mamaya, pagtanggal yung kamay nyo, magaling na kayo. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan katotoo ang Diyos. Ang dami rito gumaling, napakadami. So, nang dali mga pastor. Ilagay ang kamay sa ulo, ang isang kamay, kung sakit mo na saan, sa likod, lagay sa likod. Pagtanggal mamaya, pati sakit mo, wala na rin. Totoo yan. Nangyayari yan. Wala naman kayo sakit, itaas ang dalawang kamay, may problema kayo. Mamaya, pag sigaw natin, praise the Lord, lutas na ang problema ninyo. Hindi hokos-pokos, totoong-totoo. Buhay ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Malapit ni Jesus. So, nagdalangin na, Pastor. Nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat, pinagaling mo ang mga sakit, binago mo kami. Binaba mo sa aming Espiritu. Tinanggap mo ang aming pagsamba, pagpupuri. Salamat sa iyong biyaya. Pagalingin mo lahat ng may sakit, minsan lang pa sa hapong ito. Lahat may problema sa pamilya, sa hanap buhay. Problema sa negosyo. Lutasin niyo, mahal na Panginoon. Ang may sakit, pagalingin nyo sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus! In the name of Jesus! At aking sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, kimya, diabetes, trangkaso, lagnat, inutusan kita sa pangalan ni Jesus. Lumayas kang entin, anak ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name. Di mo naman kahirapan, emotional, family problems, financial problems. I command you, in Jesus' name. Kasal. Right now, for the children of God, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, in Jesus' name. Problem be solved, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Lord. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Magaling na ako. Pinagpala na ako. Thank you, dear Jesus. Sinigaw tayo malakas. Tatlong bisa sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tinanggap nyo na. Nasa inyo na. Hawakan nyo na. Yung mga hindi magpabautismo, bautismo kayo mamaya para makompleto ay yung kaligtasan. Makabalik muna kayo sa inyong mga puan, minamahal, para sa ating mga announcement. Pero bago ating announcement, mayroon po muna tayong special offering para sa ating Christmas celebration.
Mamaya, ikukumplituhin natin ating announcement kailan ang ating Christmas celebration. But before that, we'll be making our special offering. Kukuha tayo at special offering para po sa ating dagdag, para po sa ating Christmas celebration. Sa Biblia, habang kayo po ay nagkakaloob para sa gawain, lalo naman kayo pinagpapala. Amen ba, mahal? It is more blessed to give than to receive. Habang bigay ka ng bigay para sa gawain, lalo ka naman, binabalik na malapit sa iyo ng libu-libong beses. Beloved Brother Romeo Villamor, kindly, sa ating special offering. Mahal, nandiyan po ating mga offering cloth. Magbigay po kayo para sa special offering. Hallelujah. Para po lalo kayong maging pinagpala sa harapan ng ating malapit. God bless you po, beloved King Preacher, Freddy Asis. Tayo po yung manalangin sa special offering. O lang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa anong dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Stadan Meda. Malapay noon, basbasan mo po ang aming special offering. Malapay noon at sa magkakaloob, malapay noon, ibalik mo sa kanilang makalibong beses, malapay noon. Itong aking samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. natin, mahal na Jesus. Tuloy-tuloy pa ating pagsamba dito, tuwing linggo, alas 9:30, ang ating umpisa. Tuwing Merkules, 1:00. Tuwing Biyernes, alas 10 ng gabi, alas 8 ng gabi, ang ating overnight prayer. Mahal? Sa San Ildefonso, may gawain po tayo ngayon kasabay ngayon. At sa Merkules, meron din sa Ildefonso, 1:00. Overnight prayer doon, alas 7 ng gabi. Mahal? Kung maaari, huwag tayo ito absent. Dahil we are already in the last days. Purihin natin malapit noon. Ang ating pong Christmas Thanksgiving sa December 17, sa Sunday. This coming Sunday na po yan. Tama ba? Itong parating na po? Ngayon na? 17. San Alfonso? Dito, ganun din. 24 dito? Hindi, 17. 17 ang ating, 17 po ang ating Christmas Thanksgiving. Kasi pag 24 kasi,
yung kapatiran natin, nagmamadali na kasi may mga bisita raw sila. Amen ba, na mahal? Kaya 17 po ang ating Christmas Thanksgiving. Dito po sa Baliwag, Bulacan. Amen ba, na mahal? December 17, Sunday. Magdala po kayo ng inyong pagbaon, pagkain. Hallelujah. Kung maistra kayo, damihan nyo para sa mga iba naman na wala dala. Di ba? Na mahal? December 24 pala dito. 17 pala sa sa San Ildefonso, Bulacan. December 24, dito po, 24. Okay ba, Ilamahan? December 24. Ba't yung iba ayaw magtaas ng kamay? Okay ba, December 24? Lako. Alanganin ng iba magtaas ng kamay. Mas mahal nyo pa yung bisita ninyo kaysa mahal ng Panginoon. Di ba? Parang yung boxing ni Manny Pacquiao nung araw. Maraming absent linggo. Maraming absent. My God, makakainin ka ba ni Manny Pacquiao? Ililigtas ka ba ni Manny Pacquiao? My God. Walang iba pinamalaga. Pagsamba, una sa lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Di, karanasan ko yung araw. Ang gawain kami Sunday, kalahati lang ang atinda sa kapatiran. Bakit? May laban si Manny Pacquiao. Ha? Kisano ka? Inuna mo pa yung laban ni Manny Pacquiao? My God. Baliktad. Dito pa lang 17. Sa Ildefonso ay 23. Ang gulo kasi ng announcement nyo, ang gulo. Ginugulo nyo ang buhay ko dito. Biro lang naman. 17 po ang ating Thanksgiving dito po sa Baliwag, Bulacan. December 17, Sunday. Kailan yun? Darating na sa Sunday na? Sa linggo na. Bring your own baon na mahal, ha? Then mamaya, bago kayo lumabas, if you have extra blessing, magbigay kayo dyan sa ating information table. Magbigay kayo dyan in special offering. Iabot po ninyo. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng pangalan na mahal. Magpipray natin para lalong dumami ang inyong pagpapala. Amen ba, inamahal? This coming Sunday, December 24, ating Thanksgiving dito sa Baliwag, Bulacan. Maagang gawain natin. Ang umpisa ng gawain natin, alas 8 po, minamahal. December 17. Ganun pa rin ang oras. Ganun pa rin kasi sa 24, sa San Ildefonso, maaga po doon sa 23. 23, Sabado naman, walang problema, kahit anong oras doon. So sa 17, sa linggo, ang ating umpisa, ganun pa din. Nga lang, medyo shorten ang ating gawain para makauwi rin ng maaga. Then, mayroon siguro silang may mga palaro, mayroong contest sa Christmas Carol contest, mayroon dito. So, kukuha tayo ng mga judges sa linggo. Kaya huwag kayong absent, marami mawawala sa inyo. Pagdating nyo pa lang dyan, may regalo na kayo pagpasok nyo. Amen? Kaya huwag kayong absent. Pwede natin malapin. May inihanda ang Diyos na maraming pagpapala sa darating na linggo. December 17, Christmas celebration natin sa unang panalangin natin, mga pastor and beloved children. Pwede natin malapin. Kaya, pero sa 24, ang ating gawain naman ay maaga, alas 8 sa December 24. Maaga ang gawain natin, maumpisa sa 24 para maaga kayo makauwi sa December 24. Kasi maraming iba, sabi, marami rin silang bisita. Pero wag naman po dahilan, lalo may bisita kayo, hindi kayo makakadalo. Wag po yun. Magsiselo sa mga Pinoon. Di bali na may bisita kayo, hayaan na may bisita nyo maghintay. Wag natin ihuli ang ating mahal na Panginoon Jesus. Uuna natin. Di natin alam, linggo na pala, biglang na-rapture. Inunang pambisita. Nakakatakot yan, na mahal. Hallelujah. Kaya sa 17, this coming Sunday, Christmas, Thanksgiving, dito po sa Baliwag, Bulacan. 9:30 onwards, umpisa natin, 9 a.m. onwards. Then marami tayong mga celebration, may mga kainan. Yan ang pagpapala, may Pinoon din, mayroon Christmas Carol Contest. Maghanda kayo ng mga awit ninyo, maggawa kayo ng grupo ninyo, kung sino sumali, sumali kayo ng tula, o marami pa dyan. Mahalaga,
papuring awit para sa Malapinon, mayroon tayong pa-contest. Kaya magawa kayo ng grupo ninyo, mag-solo kayo, pwede. No, this coming Sunday, huwag kayo absent. Purihin natin Malapinon, amen? Meron po tayong choir, may meeting ang choir, finest, after po ng closing prayer. Ngayon po, mamaya-maya after ng closing prayer. Finest, huwag kayo magpaiwan, huwag kayo mag-alis muna. Paiwan muna kayo in 10 minutes lang, mabilis lang sa mga finest nursery choir. God bless you, minamahal. At sa 23, Thanksgiving po sa San Ildefonso, Bulacan. Tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Daddy Melchor, rest. Pwede natin Malapinon sa ating pagpanalangin sa ating pansamantalang paghiwalay. Tayo tumayo na po, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pasamantalang tumayo sa ating paghiwa-hiwalay. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinagmamahal na Panginoong Hesus, sa pangungulat na langin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista, Pastor Wilson Almeda, narito po ang inyong mga anak. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat sa gintong araw na pinagkalaman sa ating banal na gawain sa hapong ito. Salamat din, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa mga awitin ng aming mga awit na inalis sa iyo sa hapong ito. Hallelujah. Sa mga patotoo ng aming mga kapatiran na nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo at sa pagbibigay na susi ng pagpapala. Hallelujah. At higit sa lahat sa ebanghelyo ng ating banal na Diyos na dinala ng ating mga ngarala, Oren Preacher for the Asis, hallelujah. At sa ating pansamantalang pag-uwi, hatid tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating kanya-kanyang tirahan na taglay natin ang kayang pag-ibig at kapangyarihan. Ito ang aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng ating pinagmamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The best po, our beloved Daddy Melchor. Praise God, minamahal na magpalihans po dito sa harapan. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory